Naniniwala ka ba na ang tinatawag na golden couple ng Gotham na si Joker at Harley Quinn ay may kwentong pag-ibig na sobrang nakakaantig ng damdamin? Not leaving me. You're not leaving me! I have proved I love you. Just accept it. I am not someone who is loved. I'm an idea. Si Harley Quinn dati ay isang ordinaryong psychiatrist lang sa Arkham Asylum. Pero sa mga isinasagawa niyang session kasama si Joker, nabighani siya sa baliw nitong alindog at nauwi sa pagtulong niyang makatakas ito. Akala niya, kapag pinalaya niya si Joker, mamahalin na siya nito. Ngunit sa halip, itinali siya at pinahirapan ni Joker. Gayunpaman ay hindi siya sumuko. Para patunayan ang kanyang pagmamahal, sumakay siya sa motorsiklo at hinabol si Joker. Wala nang ibang choice si Joker kundi bumaba ng sasakyan. Galit na tinanong ni Harley kung bakit ayaw pansinin ni Joker ang pagmamahal niya. Malamig na sagot ni Joker, hindi totoo ang pag-ibig, at para sa kanya pabigat lang ang mga babae. Pero hindi umatras si Harley. Isang truck driver ang bumaba na nagmumura dahil nakaharang sila sa daan. Nainis si Harley, kinuha ang Desert Eagle ni Joker at binaril ang lalaki. Pagkatapos, itinapat niya ang baril sa ulo ni Joker. Pero imbes na matakot, ngumisi lang ito at nangasar pa. Para tuluyang wasakin ang pag-asa ni Harley, dinala siya ni Joker sa isang chemical plant. Itinuro nito ang toxic na tangke sa ibaba at tinanong siya ng isang nakamamatay na tanong. Would you die for me? Yes, Would you live for me? I do. Hindi man lang nagdalawang isip si Harley na sumagot ng oo na ikinagulat ni Joker. Binalaan pa siya nito na mag-isip muna, pero hindi niya inakalang ganoon kalalim ang pag-ibig ni Harley sa kanya. Hindi inaasahan ni Joker na ganito siya kabaliw. Tatalikod na sana siya pero bigla siyang nakonsensya. Sa sandaling iyon, tinamaan na rin siya ng pagmamahal ni Harley. Hinubad niya ang jacket niya at tumalon din. Mula noon, isang halik ang nagtatak ng tadhana nila. Naging reyna ni Joker si Harley Quinn, at walang sino mang pwedeng gumalaw kay Harley Quinn sa Gotham. Isang araw, may crime boss na nagkamaling tumitig kay Harley ng mas matagal kaysa sa nararapat. Nabwisit si Joker at ang sumunod na ginawa niya ay nakakabigla. Tinawag niya si Harley at ibinigay ito sa lalaki mismo. Tuwang-tuwa ang crime boss, lubos na nabighani kay Harley, hindi man lang napansin ang nakamamatay na tingin ni Joker. Isang iglap lang ang lumipas. Pero hindi nakaligtas sa mata ni Batman ang paghahasik nila ng lagim sa Gotham. You've got company. Betsy. Come on, Puddin'. Do it! Sa isang habulan sa kalye, tumalon si Batman diretso sa kotse ni Joker. Galit na galit si Harley dahil sinira ni Batman ang date nila. Sinubukan ni Joker na mag-drift para makatakas, pero nawalan siya ng kontrol at bumangga sa railing saka nahulog sa ilog. Tumalon si Batman para iligtas sila, pero pagdating sa tubig, si Harley lang ang naroon, wala na si Joker. Nakahiga si Harley na walang malay, at yumuko si Batman, ninakawan si Harley ng isang halik habang wala itong malay. Pagkatapos ng kaguluhan, ikinulong si Harley sa isang high voltage cage na may libo-libong volts. Pero hindi siya nangangamba dahil naniniwala siyang darating si Joker para iligtas siya. Samantala, nakaupo si Joker sa sahig, balisa, hanggang sa dumating ang balita mula sa mga tauhan niya, buhay pa si Harley pero nakakulong sa pinaka-secured na bilangguan sa mundo. Walang ekspresyon, sinabi ni Joker ang isang malamig na utos. Bring the car around. We're going for a drive. Agad niyang inutusan ng mga tao niya na dukutin ang warden ng bilangguan. Noong una, mayabang pa ang warden, tawa ng tawa, minumura sila dahil sa pagdampot sa kanya, at nagbabantang napakalaking pagkakamali ang ginawa nila. Pero noong lumabas na mismo mula sa dilim ang Clown Prince of Crime, bigla itong napatigil, namuo ang malamig na pawis sa mukha niya, halos hindi makahinga sa takot. Sa Gotham, walang sinumang sinungaling ang makakaligtas kay Joker. Kaya agad na yumuko ang warden, hinalikan ang kamay ni Joker at ibinulgar ang lahat ng alam niya tungkol sa pagkadakip kay Harley Quinn. Sa kabilang bahagi ng kwento, isang babae na nagngangalang Dr. June ang kaswal na binuksan ng isang estatwa na yari sa Ceramica,
Hindi inakalang aksidenteng palalayain niya ang sinaunang demonyong matagal nang nakaselyo sa loob nito. Bago pa man siya makabawi mula sa pagkabigla, mabilis na sumugod ang Enchantress diretso sa mukha ng babae at nagmistulang ulap na usok na pumasok sa kanyang katawan. Mula noon, tuwing binabanggit niya ang pangalang Enchantress, agad nalilitaw ang tunay na anyo ng nilalang. Nang makita ito, nanginig sa takot ang lahat. Ang hindi nila alam na kahit napakalakas ng kapangyarihan ni Enchantress, wala itong magagawa laban sa kanila. Ito'y dahil ang puso ng Enchantress, na nakalibing sa isang kuweba ay matagal ng lihim na nahukay ng archaeological team at ngayoy mahigpit na hawak ng opisyal militar na si Amanda. Upang mailigtas ang sarili, napilitang yumuko ang Enchantress at sumunod kay Amanda. Sa isang utos lamang ni Amanda, pigil hiningang pinunit ni Enchantress ang isang siwang sa espasyo at oras. Wala pang 2 segundo, itinapon niya sa mesa ang isang set ng top secret document mula sa loob ng Iran. Mabilis na binuklat ng general ang mga papel at habang binabasa ito, sobra siyang napahanga. Hindi niya inakala na ang impormasyong pinaghirapan nilang kunin sa loob ng maraming taon ay makukuha lamang ni Enchantress sa ilang segundo. Upang patunayan na kontrolado nga ni Amanda ang dark being na si Enchantress, kumuha siya ng patalim at dahan-dahang itinarak sa puso ni Enchantress, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit at mapilitang bumalik sa katawan ni Dr. June. Ang malupit na pagpapakitang gilas ni Amanda ay nagpakumbinsi sa pamunuang militar tungkol sa pagiging posibleng maipagtagumpay ang kanilang plano, at iisa ang naging desisyon nila, aprubahan ang panukalang buuin ang X-Task Force. Hihiramin nila ang mga nakakulong na supervillain upang isagawa ang tila imposibleng mga suicidal mission, na kilala natin bilang mga Suicide Squad. Matapos ang ilang yugto ng pagpili, mabilis na natukoy ni Amanda ang mga angkop na kandidato. Kabilang dito si Deadshot, isang bihasa sa lahat ng uri ng baril at kayang tamaan ang target mula sa 3,000 milya ang layo. At syempre kabilang din si Harley Quinn na mukhang inosente ngunit sadyang wala sa katinoan, si Captain Boomerang, isang Australianong salarin sa pagnanakaw sa bangko, si Killer Croc na naninirahan sa mga imburnal, at si El Diablo na sinasamba ng mga kabataang gang sa Los Angeles bilang isang Diyos. Ngunit hindi naging madali ang pagre-recruit dahil ang pagharap sa mga ganitong klaseng kriminal ay nangangahulugang isang pagkakamali lamang ay maaari nilang ikamatay. Mabuti na lang at sa pamamagitan ng pananakot at pangungumbinsi ni Major Rick, napilitan si Deadshot at iba pang recruit na sumang-ayon at tanggapin ang misyon. Gayunpaman, pagod na pagod mula sa pakikitungo sa mga kriminal na ito, bumalik si Rick sa hotel upang magpahinga at biglang narinig ang kasintahang si Dr. June na binabanggit ang pangalang Enchantress habang natutulog. Dali-dali niyang kinuha ang telepono upang iulat ito kay Amanda. Ngunit naunahan siya ni Enchantress na nagsimula ng isang spell at hinatak si Rick sa isang ilusyon, ginagamit ang buhay ni June bilang panakot upang mabitiwan niya ang telepono. Nang makamit na ang layunin, agad nagbato si Enchantress ng isa pang mahika at nagtungo sa kwarto ni Amanda upang subukang bawiin ang kanyang puso. Ngunit paglapit niya sa kahon, tumunog ang nagbabantang alarma ng isang detonator kaya napilitan siyang umatras. Wala siyang magawa kundi sumuot sa kabilang kwarto upang humanap ng paraan sa pagtakas. Bigla siyang nakarinig ng pamilyar na tawag at pagtingala niya ay nakita niya ang sisidlang naglalaman ng kaluluwa ng kanyang kapatid na si Incubus. Hindi siya nag-aksaya ng oras at kinuha ang estatwa sabay nagtungo sa banyo ng subway, pinili ang isang kalbong lalaki bilang sisidlang katawan ng kanyang kapatid. Nang basagin ni Enchantress ang selyong si Ramika, lumabas ang espiritu ni Incubus at sumanib sa lalaki. Nang malaman ni Incubus na hindi na sila iginagalang ng mga taong minsang sumasamba sa kanila, pumayag si Incubus na tulungan ang kapatid upang baguhin ang mundo. Ngunit dahil nasa kontrol pa rin ni Amanda ang puso ni Enchantress, kinailangan nitong bumalik muna sa katawan ni Dr. June at maghintay ng tamang pagkakataon. Sumunod si Incubus sa utos ng kanyang kapatid, lumakad papasok sa mataong estasyon ng subway, nagkunwaring na stroke at bumagsak. Inakala ng mga opisyal na nagkaroon ng biglaang karamdaman ang lalaki kaya agad siyang tinulungan. Isang mabait na doktor ang lumapit at sinimulan ng agarang lunas. Ngunit nagulat sila nang biglang bumuga ang lalaki ng isang tentacle na sumagpang sa doktor at opisyal. Ginamit ni Incubus ang mga katawan ng inosente bilang pagkain upang mabilis na palakasin ang sarili, saka sinipsip ang kuryente mula sa riles upang mag-recharge hanggang sa ganap na muling mabuhay. Sa
Sa pinakakritikal na sandali, natanggap ni Rick ang utos ni Amanda na dalhin si Dr. June sa lugar ng insidente at subukang gamitin ang kapangyarihan ni Enchantress upang i-teleport ang isang mini-nuclear bomb sa kinaroroonan ni Incubus at patayin ito sa isang pagsabog. Ngunit matapos muling makontrol ni Enchantress ang katawan, itinapon lamang nito ang bomba at naglaho. Nang mapansin ni Amanda na nalinlang siya ni Enchantress, tinangka nitong wasakin ang puso ni Enchantress ngunit huli na ang lahat. Dahil sa enerhiyang ibinigay ni Incubus kay Enchantress, tuluyan na itong nakawala sa kontrol ni Amanda. Pero bago bawiin ni Enchantress ang kanyang puso mula kay Amanda, nagpasya siyang likhain ng isang sandatang kayang gawing metahuman ang mga normal na tao upang bumuo ng sariling hukbo at lipulin ang buong mundo. Si Incubus naman ang nakatoka sa pagpatay sa sinumang magtangkang lumapit sa altar habang inuusal ng kanyang kapatid ang spell. Habang lumalawak ang marahas na wave of energy sa lungsod, isang nakakatakot na magic circle ang nabuo sa kalangitan, nilalamon ang mga nakabaluting sundalong sumubok na umatake, tila isang dambuhalang halimaw na umahon mula sa kailaliman. Sa loob lamang ng ilang oras, nagdanas ng matinding pagkatalo ang sangkatauhan at tuluyang nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sa sandaling ito ng krisis, napilitan si Amanda na ipatawag na ang mga miyembro ng Suicide Squad para isagawa ang imposibleng misyon. Upang masiguro ang pagsunod nila, bawat isa ay nilagyan ng maliit na bomba sa kani-kanilang batok. Kapag may sino mang sumubok tumakas sa kanyang kontrol, kailangan lang pindutin ni Amanda ang isang buton at agad sasabog ang ulo ng taksil. Habang inilalabas sila ng kulungan, ang warden na tinakot ni Joker sa simula ay palihim na ibinigay kay Harley ang telepono ni Joker. Pagkakita niya rito, napangiti siya ng malaki. Alam niyang darating si Joker. Bagamat labis na nandidiri si Rick sa mga kriminal na ito, maingat pa rin niyang inihanda ang mga sandata at kagamitan para sa bawat isa. Pagkatapos maghanda, sumakay ang koponan sa isang armadong helicopter sa ilalim ng pamumuno ni Rick at tumulak papunta sa target na lungsod. Ngunit pagdating nila sa himpapawid sa ibabaw ng lungsod, nabaril ang piloto at nawalan ng kontrol ang helicopter. Habang pigil hiningang nagmamasid si Amanda, nabigla siya nang makita na ang bawat miyembro ng Suicide Squad ay lumabas na walang kahit anong galos. Samantala, sinimulan ni Joker ang sarili niyang misyon at sinalakay ang laboratorio kung saan ginagawa ang mga microbombs na itinanim sa batok ng bawat squad. Pagkatapos ng pagmasaker sa lab, nakarating si Joker sa control room, sinunggaban ang siyentistang namamahala at pinilit itong i-deactivate ang microbombs ni Harley Quinn. Balik sa squad, ibinunyag na ang bawat isa sa koponan ay may kanya-kanyang plano, naghihintay lang ng pagkakataong makatakas. Pero dahil sa mga bombang nasa kanilang batok, hindi naglakas loob si Boomerang. Sa halip, inudyukan niya si Slipknot, sinasabing panakot lang ang mga microbombs ni Amanda at kung taglay niya lang ang galing ni Slipknot sa pag-akyat, matagal na sana siyang nakatakas. Ginawa ni Boomerang ang panlilinlang na ito para patunayan kung totoo ba talaga ang microbombs sa kanilang batok. Naniwala naman si Slipknot kaya naglunsad ito ng grappling line at sinubukan tumakas. Nang makita ng iba ang pagsabog ng microbombs, sumuko sila sa ideya ng pagtakas at napilitang ipagpatuloy ang misyon. Ngunit hindi pa sila nakalalayo nang salubungin sila ng kalaban. Isang napakalaking hukbo ng mga mutated na nilalang ang mabilis na sumugod sa kanila na parang rumaragas ang alon. Sa kilos ng mga ito, malinaw na dating tao ang mga ito na nag-mutate dahil sa impeksyon ng spell ni Enchantress. Sa kabutihang palad, hindi pangkaraniwang koponan ang squad. Hinugot nila ang kanilang mga sandata at lumaban. Sa walang tigil na putok ni Deadshot, walang nagawa ang mga halimaw. Sa kabila ng kanilang dami, naubos sila sa loob lamang ng ilang minuto dahil sa nakamamatay na katumpakan ng tirador. Hindi alam ng squad na libo-libong tao na ang ginawang halimaw ni Enchantress sa pamamagitan ng kanyang madilim na mahika, kaya halos imposible na ang kanilang misyon.
Sa pamumuno ni Major Rick, nagawa nilang marating ang target na gusali. Ngunit ang walang katapusang pagdagsa ng mga halimaw ay nagdala sa kanila sa sukdulang pagkapagod. Napalibutan ang squad sa pasilyo. Sinadya ni Deadshot na asarin si El Diablo, nais makita kung ano ang tunay nitong kakayahan. Sa isang bugso ng kapangyarihan, sinunog ni El Diablo ang lahat ng halimaw sa paligid. Nang marating na nila ang destinasyon, iniutos ni Rick na manatili sila habang siya lamang ang papasok. Sinundan siya ni Deadshot at laking gulat nilang matuklasan na si Commander Amanda pala ang kanilang dapat iligtas. Si Amanda ay isang malupit na babaeng walang alinlangang pinapatay ang sarili niyang mga kasama kapag wala na itong pakinabang, ganap na winasak ang moralidad ni Rick at Deadshot. Bagamat nais siyang patumbahin ng marami sa kanila, hindi nila ito magawa dahil sa mga microbombs na nasa kanilang batok. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang helicopter na magliligtas sa kanila. Ngunit agad nilang naramdaman na may mali. Kahit ilang beses na silang tumawag, walang tugon mula sa piloto. Naramdaman nila ang panganib kaya nagutos si Rick na paputukan nila ang helicopter. Dumating pala si Joker para iligtas ang minamahal niya na si Harley Quinn. Marami ang nasugatan at napatay kaya napilitan ng mga natira na magkubli. Nang makita ito, agad tinawagan ni Joker si Dr. Moon upang i-deactivate ang microbombs sa batok ni Harley Quinn at nagpadala ng mensahe para ihanda siya sa pag-rescue. Nang malamang handang isugal ng kanyang kasintahan ang lahat para sa kanya, napuno ng emosyon si Harley. Tumalon siya sa gitna ng kaguluhan, kumapit sa kable at nakatakas sa tiyak na kamatayan. Galit na galit si Amanda at iniutos kay Deadshot na patayin si Harley Quinn. Ngunit hindi magawa ni Deadshot patayin ang kakamping na kasama niya at naging kaibigan kahit sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil dito sinadya niyang magmintis kaya nakatakas si Harley Quinn. Kinuha ni Amanda ang walkie-talkie at iniutos sa headquarters na pasabugan ang hinijack na helicopter. Habang sa wakas ay muling nagkayakap sina Joker at Harley, isang missile ang tumama mismo sa cockpit. Itinulak ni Joker si Harley palabas habang siya naman ay sumalpok kasama ang nasusunog na helicopter sa isang gusali. Matapos kumpirmahin ang pagkawasak ng target, malamig na sinabi ni Amanda sa squad na iyon ang kaparusahan sa pagtataksil. Pagkatapos ay sumakay siya sa isa pang helicopter upang lisanin ang lungsod. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, sumungaw ang napakalaking mga galamay ni Incubus at hinila siya pababa. Nag-iisa si Amanda at walang laban sa mga nilalang. Hindi nagtagal, nahuli siya at dinala sa kanilang lungga. Mula noon, nabawi ni Enchantress hindi lamang ang kanyang puso kundi ginamit din ang kanyang mga ugat upang kumonekta sa utak ni Amanda. Hinuhugot ang detalyadong impormasyon tungkol sa bawat base militar ng US. Tapos na ang matagal nang inihanda niyang sandata, at sa isang iglap, winasak nito ang satellite system na ginagamit sa paglulunsad ng mga missile. Maging ang mga nakatagong nuclear facility ay naglaho sa loob ng ilang segundo. Maliban na lang kung may himala, wala nang makakapigil kay Enchantress sa pagdadala ng kadiliman sa mundo. Nang malaman ng Suicide Squad na ang kanilang bagong kalaban ay isang sinaunang Diyos na lampas sa kanilang kapangyarihan, tuluyang gumuho ang kanilang moral. Umatras sila sa isang inabandonang bar at tahimik na naghintay ng kanilang kamatayan. Nang makita ni Rick na sobrang pinanghihinaan ng loob ang kanyang mga kasama, kinuha niya ang mga liham na isinulat ng anak ni Deadshot. Ayaw ni Rick na mamatay si Deadshot nang hindi man lang nababasa ang pag-ibig at pananabik ng kanyang anak na muling makita siya. Ang liham na ito mula sa kanyang anak ang muling nagpasiklab sa determinasyon ni Deadshot na lumaban. Kahit itinuring silang mga kriminal at halimaw ng mundo, palaging may isang taong nagmamahal sa kanila nang walang panghuhusga. Upang hindi mawalan ng pag-asang mabuhay ang mga taong mahal nila, kahit mamatay pa sila sa laban, magiging sulit ang lahat. Sa bagong tibay ng loob, mabilis na nakarating ang grupo malapit sa lungga ng kalaban. Nagtapon si Boomerang ng scouting device para suriin ang paligid ngunit bago pa ito makapagpadala ng data, dinurog ito ni Incubus. Malinaw na para maabot nila si Enchantress, kailangan muna nilang patumbahin ang kanyang kapatid. Agad na hinati ni Rick ang grupo sa dalawang pangkat. Si Killer Croc ay lulusong sa ilalim ng tubig upang magtanim ng nuclear bomb na dinisenyo para patayin si Incubus,
habang ang iba naman ay aakitin si Incubus papunta sa lugar kung saan ipoposisyon ang bomba. Ngunit bago sila makakilos, naramdaman ni Enchantress ang kanilang presensya at bumigkas ng orasyon na naghatak sa lahat sa isang ilusyon. Sa ilusyon ni Deadshot, ipinakita na napatay na niya ang nakatakda niyang kaaway, si Batman. Si Harley Quinn naman ay masayang namumuhay kasama si Joker kasama ang mga anak nila. Tanging si El Diablo lamang ang tumingin sa bisyon ng kanyang mga anak na may guilt at dalamhati. Hindi niya mapatawad ang sarili sa pagkawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan na pumatay sa kanyang pamilya, at tumanggi siyang tanggapin ang huwad na ginhawang alok ng ilusyon ni Enchantress. Dahil sa babala ni El Diablo, natauhan ang lahat mula sa ilusyon. Ngunit hindi sila binigyan ng panahon ni Enchantress para makabawi at agad niyang ipinatawag si Incubus upang labanan sila. Ngunit maliwanag na wala silang binatbat sa ancient god na ito. Kahit naputol nila ang isa nitong braso, tumubo ito muli. Nang mapansin ni El Diablo na malayo pa ang kinaroroonan ni Incubus sa posisyon ng bomba, umatake siya ng walang pag-aalinlangan upang magbigay pa ng oras para sa kanyang mga kasama. Sa simula, hindi siya pinansin ni Incubus at sinipa siya ng malakas. Ngunit nang tumayo muli si El Diablo, inilunsad niya ang buong lakas, nagbago sa kanyang huling anyo. Kahit ang Diyos na si Incubus ay nahirapan sa walang humpay niyang pag-atake, napaurong hanggang sa may tulak sa lugar ng bomba. Sa galit, bumaon ang apoy ni El Diablo sa dibdib ni Incubus, halos punitin ang puso nito. Kung hindi lamang siya naubusan ng enerhiya, maaaring napuksa niya ito ng mag-isa. Ngunit nasa tamang pwesto na ang bomba at sumigaw si El Diablo kay Rick para pasabugin ito, isinakripisyo ang sarili para sa tagumpay. Sa pagsabog, namatay si El Diablo, kaladkad si Incubus sa kanyang pagkawasak at sa wakas ay natubos ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo. Nang makita ni Enchantress ang abo ng kapatid, nagngit-ngit siya sa galit. Nagbagong anyo siya tungo sa tunay niyang demonyong katauhan at nangakong babahiran ng dugo ang lahat. Kumislap ang kanyang anino sa ilalim ng rumaragasang ulan, mabilis na sumalakay sa mga kasapi ng squad. Halos hindi sila makadepensa, nahulog sa kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Ngunit kahit ganoon, tumanggi silang sumuko. Pinagsama nila ang natitirang lakas para sa huling pag-atake. Nakatayo si Enchantress sa harapan nila na may nakapangingilabot na kapangyarihan, nagbibigay sa kanila ng dalawang pagpipilian, maglingkod sa kanya at maghari sa mundo, o maging tulad ni El Diablo. Biglang na-realize ni Harley Quinn na kahit anong gawin nilang pagbabago, kailanman ay hindi sila ituturing bayani at kriminal pa rin ang magiging tingin sa kanila ng mundo. Sandaling nag-alinlangan si Harley Quinn, at kalaunan ay pumayag sumuko sa isang kondisyon. Ibalik ni Enchantress si Joker mula sa kamatayan. Nang pumayag si Enchantress, lumuhad agad si Harley bilang tanda ng pagsuko. Ngunit habang nagdiriwang si Enchantress sa kanyang tagumpay, biglang kinuha ni Harley ang espada ni Katana at hiniwa ang dibdib ni Enchantress sabay hinugot ang puso nito. Kasabay nito, itinapon ni Killer Croc ang explosive device sa altar habang naghanda sa pagtutok ng baril si Deadshot. Sa desperadong pagtatangka na pigilan siya, gumawa si Enchantress ng panibagong ilusyon upang manipulahin ang kanyang isipan. Ngunit nabasa na ni Deadshot ang panlilinlang niya at pinasabog ang bomba ng walang alinlangan. Sumabog ang altar, winasak ang kapangyarihan ni Enchantress at inubos ang lahat ng lakas niya. Nakiusap siya kay Katana na wakasan ang kanyang buhay upang makasama muli ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa gawin ito ni Katana, pinigilan siya ni Rick, hawak ang puso ni Enchantress at hinihinging ibalik nito ang kanyang kasintahan. Ninais ni Enchantress ang kamatayan, at sinadya niyang udyukin si Rick hanggang sa durugin ni Rick ang kanyang puso dahilan upang maglaho si Enchantress ng tuluyan. Ngunit nang akala ng lahat na namatay si June kasama ni Enchantress, lumitaw siya mula sa putik at agad na niyakap siya ni Rick ng mahigpit. Sa huli, hindi nagpakita si Amanda ng awa sa kabayanihan ng squad. Sa halip, maramot niyang binawasan ang kanilang sentensya ng tig-10 taon lamang. Dahil karamihan sa kanila ay may 500 taon na sentensya, malinaw na marami pang mapanganib na misyon ang naghihintay sa Suicide Squad sa hinaharap. Gayunpaman, ipinagkaloob ni Amanda ang ilan sa maliliit nilang hiling. Pinayagan si Deadshot na muling makita ang kanyang anak.
At si Joker, na himalang nakaligtas sa pagbagsak, nagbalat kayo bilang prison guard, sinagip si Harley Quinn mula sa bilangguan, at mula noon ay namuhay silang magkasama at masaya.